Report. Provincial Report. Ito po mga kabombo, ikunin lamang ho natin doon sa linya itong ating hong sister station mula po dyan sa Bombo Radyo Rojas kay Bombo Rodney Dalanon dahil ito hong deklarasyon na ho ng state of calamity dyan ho sa may Rojas mga kabombo. Ating kunin sa linya si Bombo Rodney Dalanon. Magandang gabi, please come in. Yes, Bombo Radyo Kawayan, magandang gabi. Sitwasyon po dito direkta sa probinsya ng Capiz regarding po sa nangyayaring mga pagbaha at pag-ulan nadala na rin ng bagyong Ramil. So sa ngayon po isinailalim na sa state of calamity ang Rojas City, bunsod nga po ng matinding pagbaha at walang patid na pag-ulan nadala ng bagyong Ramil. No, ng ating pong itong makapanayam si Rojas City Mayor Attorney Ronnie Dadivas, sinabi nito na ang deklarasyon ay ginawa upang mapabilis ang paglabas ng pundo para sa mga nasalanta, gayon din upang agad na maibigay ang kinakailangang tulong gaya ng pagkain, gamot at pansamantalang masisilungan sa mga apektadong residente. So batay nga sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 6, kumpirmadong 2 na ang nasawi sa Capiz dahil sa mga malalang pagbaha. So ito ay Rizaldo Balgos, 44 anyos, mula sa Barangay Dinginan, Rojas City, at si Mary May Ordilas, 22 anyos, mula sa Barangay Maluklok Sur, Ibisan, Capiz. Samantala, umabot naman sa 3,307 families o katumbas ng 9,665 katao na ang apektado sa lalawigan, kung saan 61 ka mga barangay ang nalubog sa baha. Sa Rojas City pa lamang, Bombo Radyo Kawayan, merong 28 na mga barangay na ang may naiulat na pinsala. At dahil nga dito, suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa lungsod simula bukas na araw ng Lunes hanggang araw ng Miyerkules, Oktubre 22, habang patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang lagay ng panahon at level ng tubig sa mga ilog at kanal. Nananawagan ang mga lokal na opisyal sa publiko na maging mapagmatsyag, iwasan ang pagtawid sa mga binahang kalsada at agad na lumikas kung kinakailangan. At Bombo Radyo Kawayan, patuloy ang pagbibigay ng relief goods sa mga evacuation center habang naka-alerto ang mga otoridad para sa search and rescue operations sakaling lumala pa ang sitwasyon. At ngayon nga, Bombo Radyo Kawayan, dito sa Rojas City, tumila na yung pag-ulan. Ni kanina nga lang, nakaranas na naman ulit yung buong syudad ng malakas na pagbuhos ng ulan. Samantala, even tumila na ang pag-ulan sa ngayon, natiling madilim ang kalangitan dito sa Rojas City, Bombo Radyo Kawayan. Yes, Bombo Rodney, kumusta naman sa pag-iikot-ikot ninyo ang sitwasyon ng mga kabombo ho natin, mga kababayan natin dyan sa may Rojas City, sa mga evacuation center? Bombo Radyo Kawayan, yung mga evacuees po natin sa total of 85 evacuation centers, which is na umabot sa 1,315 families ang ating pong mga evacuees or katumbas ng 4,216 individuals ay sa kasalukuyan nasa maayos po na sitwasyon. Wala po tayong dapat ikabahala dito sa ating pong mga evacuees dahil nga mahigpit din yung mga pagbantayan ng ating pong ditong mga responders, even though na may on-ground responders po tayo dahil nga sa kasalukuyan patuloy pa rin yung mga rescue operations na isinasagawa po ng ating mga responders kasama po yung ating mga local government officials, kung saan nga ay dahil patuloy rin na tumataas pa rin ang level ng tubig baha dito dahil nga patuloy pa rin ang nararanasang mga pag-ulan. Bombo Radyo Kawayan. Bombo Rodney, kumusta naman ang lagay or status ng elektrisidad natin dyan sa Rojas given na tuloy-tuloy itong pag-ulan? Sa kabila po ng mga pag-ulan, malalakas na pag-ulan at pagbaha, dito po sa probinsya ng Capiz, yung supply po ng kuryente ay let's say masasabi po natin 100%, wala pa namang naiulat na meron pong mga munisipalidad dito na let's say nawala na ng kuryente. Pero so far, sa atin pong pag-monitorin, halos lahat ng mga munisipalidad dito sa probinsya ng Capiz, meron pong supply ng kuryente. At pagdating naman po sa atin pong komunikasyon, wala rin naman pong blockage sa atin pong mga signal. At halos nga lahat meron pang
connection. Even internet connection sa Bombo Radyo Kawayan, meron po tayo dahil halos no, sa atin pong pag-monitor, meron pong mga netizens ang nakikibahagi na rin po ng mga kanilang pong sitwasyon no, at through po sa pag-upload nila nito sa mga social media. Alright. Siguro from your end, Bombo Rodney? So far, yan po ang mayatid nating update mula rito sa probinsya ng Capiz. Ito po si Bombo Rodney Daban Dalanon. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat.